Sa paglipas ng panahon, tila maraming bagay ang nababago. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang kwento ng ating mga lola na sina Lola Liberty Sikat, Lola Misalina Calma Mahinay, at si Lola Corazon Santiago. Nandito sila ngayon upang ikwento ang patungkol sa pagbago ng edukasyon, kultura at mga establishmentong nabuo noong kapanahon ng kanila. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay mapapakinggan natin ang kwento ni Lola Liberty Sikat sa mga kultura nila dati. Ilang taon na po ba kayong naninirahan dito sa lugar ng Anda? 76 ko na ngayon. Okay, 76. So, kamusta naman po ang inyong pamumuhay dati? Ayos naman mahirap akong ng isda. Ilang. Kung ikukumpara po natin ang kultura niyo dati noong kabataan po ninyo at sa kultura ngayon, sa kasalukuyang marami po bang mga nagbago? Marami na. Maaari po ba kayong magbanggit ng mga bagay na nabago sa kultura sa kasalukuyan niyo? Tulad po ng mga siguro po yung mga pagmamano ng mga kabataan noon sa mga matanda. Parang ano po ba? Unti na nawawala. Pagkalag ng mga bata ngayon. Noon, tingnan ka lang ng mga magulang mo, takot ka na. Maraming salamat po na sa inyong kwento. Ayon nga sa mga naikwento ni Lola Liberty Sikat sa mga patungkol sa kultura nila noon kumpara sa kultura natin ngayon ay marami ng mga pinagbago ang kultura nila noon kumpara sa kultura natin ngayon. Kasi makikita niyo naman sa mga kwento ni Lola Liberty Sikat na talagang ang mga kabataan noon ay lubos na magalang sa mga matatanda. Pero sa panahon natin ngayon ay unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan yung paggalang sa mga matatanda. Kaya naway sana ay patuloy nating pagyamanin yung ating mga kultura upang maalala pa ng mga susunod na mga henerasyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang aking lola na si Lola Misalina Mahinay. Lola, ilang taon na po kayong namamalagi dito sa Anda? Mag-iitik taon na. Nung mga kapanahunan niyo po, ano po ang pinakatanyag o pinakakilalang establishmento dito sa Anda? Yung tulay ng tubig. Oo. Ano po ang background ng tulay na yun? Nung araw dito lang kami sa balsa-balsa nagtatawid. Nung wala pa yung tulay. Hanggang sa mabuo na lang po. Oo, hanggang sa nagkaroon na kaming tulay na bakal. Yun lamang po, Lola. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ay matutunghayan natin ang kwento kung gaano kahirap ang mag-aral sa panahon nila noon. Magandang hapon sa inyo. Ito po si Lola Corazon Santiago. Narito po siya upang isalaysay ang buhay nila noong kabataan pa nila pagdating sa edukasyon. Magandang araw po, Lola Corazon. Nais po naming malaman kung paano ang pamumuhay nyo dati noong kayo ay estudyante pa lamang. Yun nga, yung pumunta ng school, lumakad, wala pang masakyan. Saka mahirap pa ang buhay. 1960s pa yun. May pangalawang tanong, ano-ano po ba ang mga pagsubok o suliranin nyo noon upang ipagpatuloy ninyo ang inyong edukasyon? Kahit na walang balong, pumasok. Gaano po ba kahirap ang pagiging estudyante noon? Mahirap talaga. Kamalayo ang school. Wala pang masakyan, wala pang kaano-ano noon. Yung Gamit pa yung ganon. ano po kaya ang pwede nyong maging mensahe sa ating mga estudyante ngayon? Mag-aral ng mabuti para makatapos. Muli, maraming salamat po sa inyo, Lola Corazon. Ito po si Precious Lynn San Nicolas, ang inyong lingkod. Sadyang malaki na ang pagkakaiba ng panahon noon kumpara sa panahon natin ngayon. Sadyang mas mapalad nga ang mga mag-aaral natin ngayon kumpara noon. Dahil hindi nila naranasan kung gaano kahirap ang buhay noon.